9 o'clock dito guys, kasusundo lang kay Asher, tapos biglang humangin at biglang dumilim, parang hapon. Ang dilim dun, no? Malakas ang ulan dun sa may bandang Baratpur. Lakas ng hangin, no? Ngayon, kailangan nilang iparking ang tuk-tuk para hindi mabasa. Walang lakas ng hangin. Enough na. Tingnan nyo, oh. Biglang ano siya, biglang, ay, sumisipo lang hangin. Ganito ang hangin nitong dalawang araw na nakaraan. Ang daming nasirang poste ng kuryente. Ngayon, ganito na naman ulit. Nagbilad pa man din sila ng mga mais, oh. Ibiglang dilim. Ang dilim. Dire. Ah, tingnan nyo, ah. Kalangitan. Papa, there the clothes, Papa, oh. Yun ang, yung ano, yung basahan namin. Ayan na ang ulan. Malakas na ulan. Naku, kasusundo kay Asher. Wala pa man ding jacket yung bata. Walang jacket si Papa. Asher doesn't have jacket. Walang jacket si Asher. Ayan na, umulan na. Umulan na siya ng tuluyan. Tingnan, grabe, oh. Lakas ng ulan sa Baratpur. Yan, bandang Baratpur yan, eh. Pasok po si Babo. Tignan nyo, lib ng bahay. Charan, ang dilim. Ang dilim. Wala nang makita sa loob ng bahay. Walang kuryente. Hindi pa namin nasusundo yung aming inverter. Hala, tingnan nyo, oh. Shee! So yun guys, after 30 minutes, tapos na yung malakas na hangin at malakas na ulan. Bali, ambon na lang. Ang dito, maambon na lang. 30 minutes din na malakas ang ulan at saka hangin Nag-alala ako kay Asher kasi medyo malamig yung hangin, pero sa bagay nasa loob naman sila ng school. Yun nga lang, walang kuryente. Pero sa bagay, ang school naman nila Asher may inverter. Siguro may gagamitin naman siguro sila doon. At medyo malamig nga yung hangin. At itong aking bunsoy ay tulog, ayan. Imbis na balak kong paliguan ulit, wala na, hindi ko na mapaliguan. Walang kuryente. At saka medyo malamig medyo malamig ang paligid, kaya punas-punasan ko na lang siya mamaya para medyo mabango-bango naman siya. Pero isang oras din ay tatlong 30 minutes din. Ito na yung climate change talaga siya guys. Kasi last year, hindi ganito last year. Last year, sobrang init. Yung reklamo namin last year talaga sobrang init. Yung init na naranasan dyan sa Pilipinas, umabot siya ng 50, 51, ganun dito last year. Hindi masyadong nag-uulan ng ganito. Ngayon naman, nag-uulan siya ng ganito na last week ng May, first week ng June, ganyan. Pero dati kasagsagan ng kainitan ganitong month dito. Kailangan talaga ang Nepal na rin, ipagbawal nila dapat yung pagsusunog din. Climate change to. Every year pabago-bago yung nararanasan na climate dito every year. Uso kasi dito yung pagsusunog, lalo yung sa bundok. Nagsusunog sila sa bundok, hindi ko alam kung bakit. Nakabukas yung kandila namin doon, no? Ewan, bakit nauuso dito yung pagsusunog nila ng bundok? Diba, dapat bawal, dapat yun. Dapat pinagbabawal. Dapat talaga dapat talaga i-implement na nila dito yung bawal pagsusunog. Kahit yung dito sa village, dapat talaga wala nang nagsusunog ng ganyan. Mga dahon-dahon, o kaya yung mga hay na sinusunog, mga plastic, mga basura, dapat talaga ipagbawal na din. Dito kasi sa village, usong-uso pa rin yung pagsusunog bakit ka nagising, baby? Nagising man ang aking anak. Hi guys! Bali, ay ba't nadilim? Injection day ngayon ni Babu, ni Tonton, at ako yung kinakabahan. Nung nakaraan na injection niya, ako yung kinakabahan na injection niya. Ngayon, kinakabahan ulit ako. Bali, dalawa ulit yung turok niya ngayon, tapos yung OPV. IPV. Yan, IPV. So, dalawa ulit. Hepa B, pang Hepa B, tapos yung para sa polio, ganyan.
yung injection niya ngayon. And ako yung kinakabahan kasi 2 injection ulit. At for sure, lalagnatin ulit siya. Kasi malakas yung gamot eh. Pero ayan, naka-ready na kami. Pinapadede ko lang. Tapos lalarga na. 10 o'clock guys. Pupunta na kami doon. Maaga para maaga namin may pasa yung papel niya para maaga din kami makatapos. So, ayan. Kita tayo dun guys. See ya. Nandito kami sa kiluhan. Nag-iyak man. Ay sus, nag-iyak man ang baby. 4.8 siya. Hi guys, so ayan, nandito na kami sa bahay. Kadarating lang namin. Ayan. Tulog na siya agad. Bali, kung ano yung injection niya last time, yun ulit. Yung HEPA, yung IPV, may 2 drops siya. Yung isa, 1 drop lang. Tapos, yung isa, OPV. Tapos, HEPA at saka yung tinatawag nilang Rota, 1, ganun. So, 2 injection, 2 drops yung injection niya ngayon. Ang maganda lang, hindi siya ganun umiyak. Hindi kagaya nung nakaraan talagang sobrang iyak niya. Ngayon, lang siya. Yung unang injection, walang iyak. Yung pangalawang injection, dun siya umiyak ng gumanon talaga siya. Pero saglit lang naman. At yun, in-advise din nung nurse na bibili kami ng paracetamol kasi lalagnatin daw. May posibilidad na lalagnatin si Babu. So mamaya pupunta si sa Parsa para bumili ulit ng paracetamol para mabigyan natin siya agad ng kanyang panglagnat. At yun, siya 4.8 kilogram. At si Sadie, last injection ni Sadie, 15 months old baby. Pero siya, 8.5 ang kilos niya. Sinearch ko yung 8.5, siya, nakalagay doon na dapat ang 15-month-old na baby ay kailangan 10 kilogram, 10.5 kilogram dapat ang kanyang kilo. Tapos kapag lalaki naman ay 11.1. So, kapag ang 15-month-old daw na baby ay nagwi-weigh siya ng 8 kg, nakalagay sa na-research ko is severely malnourished. So, ibig sabihin malnourished si Sadie. 15 months siya eh. Kasi nag 1 year siya nung February. March, April, May. May ngayon. 15 months siya. Tapos 8.5 lang yung kanyang yung kanyang weight, yung kanyang kilo. Kailangan talaga siya pakainin. Hindi ko alam, hindi kasi siya pinapakain. Puro lang gatas-gatas. Tapos yung gatas niya fresh milk, tapos hinahaluan ng tubig. Half liter lang yung ino-order nila, tapos hinahaluan nila ng maraming tubig. Yun lang yung pinapadede nila sa bata. Tapos, hindi rin madalas pinapakain ng tinapay or something. Wala man. Kaya siguro maano yung ng bata. Pero mag-search pa ako. Titignan ko yung sa ibang research kung normal ba yung 8.5 na kilo ng 15 months old na baby girl. Pero ang payat kasi niya, sobrang payat niya guys. Yung legs pa lang niya, sobrang liit ng legs. So ayan, sana si Babu ay magiging okay. Isi-search ko din si Babu kung naaayon ba yung 4.8 na kilo niya sa 10 weeks. Kasi 10 weeks si Babu ngayon. 10 weeks siya. So, ayun guys. See you later. Kakain lang kami. Nagugutom na ako. Magla-lunch lang kami guys. See you later. Hi guys. So, ito yung gawain ko ngayon. Karga-karga kay Tonton. Kasi nga ayaw niya magpababa. At saka mayat-maya kasi siya umiiyak. Siguro masakit yung kanyang injection. Pero, naruhan ko na siya ng cold compress, may yelo kami. Tapos si Asis umalis para bumili nga ng paracetamol para mapainom na namin, para maibsan yung kirot na nararamdaman niya ba. So, ayan, karga-karga muna ako sa kanya. Ayaw niya magpalapag eh. Every time na nakakatulog, ilalapag ko sa duyan, nagigising siya. Kaya binubuhat ko ulit. Naawa din naman ako kasi nga, nagiiyak siya mag-isa doon sa may duyan. So, yan. Padede ako, pinapadede ko din siya, kaliwat kanan na padede, ganyan. Para wag lang ba siyang umiyak. Naawa din naman ako kasi nakakawa talaga siyang umiyak ba. So, ayan, karga-karga. Ito yung trabaho ko ngayon. Lalo't may injection siya. Ayan, tingnan nyo, nagangawa siya dyan.
Lalo't may injection siya ngayon na ayaw nito magpababa talaga. 2 injection kasi medyo namaga na siya ng konti. Pero sana naman wag kagaya nung nakara, talagang ang laki nung maga niya. So ayun guys, hindi na natin mapapahaba pa yung ating video for today. Mag-aalaga ako ng aking anak, lalo't ayan, hindi maganda ang kanyang pakiramdam. See you guys, bye!